rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, napaka-fresh overload pa rin ng beauty natin. Charot! So syempre gusto ko muna mag-shout out sa mga kaibigan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga nasa Americas, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe dyan. Siyempre yung mga nasa USA, lalong-lalo na talaga naman grabe ang tutok nila dito sa atin. Araw-araw maraming salamat. At saka yung mga kaibigan natin na nasa parting Canada. Ayan, nakikita ko kasi ang daming Canadian na nanonood sa atin. Maraming salamat naman. At hindi lang yan, gusto ko rin magpasalamat sa mga kaibigan natin na nasa Australia, Middle East. Ayan, sobrang dami ng mga taga Middle East at Australia. And then of course sa parting Europe naman may mga taga Italy, kung saan-saan pa. Maraming salamat sa inyo. At baka meron din naman sa Africa, no? So yan, so syempre sa buong Pilipinas, di ba? Ayan ang sumusuporta sa akin, yung mga kababayan natin sa Pilipinas na talagang nagmamahal sa atin ng bonggang-bongga. Pinoy Panalo. So, yan! So, ngayon ang chika natin ay tungkol sa pagkakapanalo ng Pinoy dito sa Mr. and Miss Supranational. So, iba talaga ang galing ng Pinay, no? Iba talaga ang galing ng Pinoy. Lumalaban. Talagang masasabi ko, world-class standard ang beauty na meron tayo. At ito ang pinatunayan ng ating mga naging pambato dito sa Miss Supranational ngayong taon na to, na si Kenneth Cabungcal at saka si Tara Valencia. Si Tara Valencia nung isang araw, nung isang gabi, ayun nga, lumaban nga ng Miss Supranational at sa mabuting kapalaran at sa awa ng Diyos ay naging third runner-up. So, masaya ako dahil ipinakita ni Tara yung kanyang kumpiyansa sa kompetisyon na buong buo, na walang pag-aalinlangan sa sarili niya. Ginawa niya yung makakaya niya at talaga namang masasabi ko, she's the best. Sabi nga gano'n, sana nanalo si Tara. Siyempre yun yung gusto natin. Sana talaga nag-title. Pero we have to accept na competition to at yung ibang kandidata ay talaga namang malalakas at magagaling din. Hindi naman po pwede yung gusto lang natin. Dapat maintindihan natin na talagang competition to at kung anong inahanap ng organization. I think ang nakita ko si Tara, kaya hindi niya nakuha yung title dahil siguro bata pa si Tara, kailangan siguro ng more experience, yung lalim ng pagkababae bilang tao ni Tara. Siguro yun yung hinahanap pa sa kanya. And then, I think, yes, doon pa siya may kulang. Pero, performance, everything, sabi ko nga magaling. Siguro kailangan lang ni Tara pa mahinog pa ng bonggang-bongga at mas lumalim pa yung mga na-experience niya para sa susunod na laban niya sa pageant ay, alam mo yun, maging bongga. Di ba? So, tingin ko naman kay Tara, kaya kasi ni Tara mag-title sa pageant. Siguro bata pa nga si Tara. She's only 18 yata or 24, mga gano'n, 23. Siguro kailangan mga around 26, 27, ay nako, mas bongga na to. And yung ganda ni Tara, talagang hindi mo rin matawaran, no? Sobrang Barbie ng datingan. Ang galing, ang gandang bata. Nakikita ko yung mga photos niya, napafollow ko siya sa Instagram niya. Sabi ko nga, ay, winner. Sobrang panalo, sobrang nakakaloka ang kagandahan ng meron ang Tara Valencia. And congratulations, di ba? So, yon. So, sabing ganon, Mama Sam, tingin mo, dapat ba bang sumali si Tara sa pageant? I think, ang salihan niya is, tawag dito, try niyang mag-Miss Grand. Oho, I think kasi parang feeling ko mas fit na fit siya for Miss Grand dahil sa mga atake at pasabog ng Tara Valencia. Gusto ko yung styling ni Tara. In fairness kay Tara from the beginning pasabog na siya mula sa styling, todo-todo talaga.
At yung mga makeup niya, panalo. Yung damitan, panalo. Ang maganda kay Tara, hindi tayo disappoint hanggang sa dulo. Kasi pagdating sa dulo, talagang pasabog, di ba? Pasabog yung beauty, pasabog yung eksena, pasabog yung gown. Ayun. Kasi di ba yung kay Chris na medyo parang nagulat tayo kasi pasabog-pasabog din si Krishna pero pagdating sa dulo putok na lang eh. Sabi nga ba't ganun yung naging gown. Pero eto na creation ni Rian Fernandez na katulad din ng kay Rian Fernandez din yon. Bongga talaga. Sobrang parang fit na fit doon sa character ni Tara, and then yung kulay, gusto ko yung kulay, panalo. So sabi ko, iba, no, may binuga, ganon. Anyway, congratulations pa rin. Third runner-up is a third runner-up at talaga naman nakita naman natin na sobrang happy din talaga ni Tara. Siguro she's a very contented na talaga doon sa nakuha niyang posisyon at sabi ko nga mahirap kung magrereklamo ka pa, 'di ba? So kapag nagreklamo ka pa na gusto mo ay title, wala tayong magagawa diyan. Ibang usapan 'yan kasi meron din naman talagang malakas at well deserved naman talaga din ni Brazil, 'di ba? Kaya okay lang 'yan. Tapos andyan pa si Germany plus nandiyan pa si tawag dito si Curaçao. Medyo mahirap din talaga. But she's job well done si Tara Valencia. Wala akong masabi as in talagang winner. Yan. And then, of course, Kenneth Kabungkal, ayan na. So, bago pala magsimula ng pageant, maraming nahihinaan kay Kenneth Maraming nagsasabi na, Mama Sam, mukhang parang hanggang top 20 lang tayo dyan. Ako naman, ang lagi ko naman sinasabi sa inyo, once na makarating yan ng top 10, kung makakalusot siya sa top 10, tuloy-tuloy na yan hanggang top 5. Kasi 'di ba, parang ang feeling ko kasi makuda naman si Kenneth, so mas may express niya yung sarili niya, mas mapapakita niya yung galing niya, and then doon talaga kakabigyan ng bonggang-bongga. At ganoon nga ang nangyari kagabi. So surprising, syempre, yung mga labanan dito sa Mr. Supranational, may mga inaasahan ka na magugulat ka talaga na parang biglang nandoon, pero mayroon ka naman talagang maasahan din na parang ina-expect mo na nandiyan dapat sila. At yun naman talaga yun nangyari. So medyo nalungkot lang tayo kay Netherlands kasi si Netherlands isa din to sa mga tinitignan natin na makaka-top 5 pero hanggang top 20 lang. Nagulat ako, bakit? Ano nangyari? Kahit si Indonesia, may baby. So, sabi ko nga, dapat nakarating to sa top 5. Pero, ba't ganon? But, this is the game. So, expected na natin yan. Si Mexico akala ko magla-last two standing sila ni France, tapos second runner-up lang. Pero okay lang yan, Mexico. So, yun. So, syempre, waging-wagi dito si France. Oo, kasi parang ito yung comeback pageant niya na parang, nagtagumpay talaga siya ng bonggang-bongga. Pero kabiguan naman kay Netherlands. But it's okay. Di ba? And, syempre, overwhelmed naman ang feeling ni Kenneth Kabungkal nang pumasok siya sa top 10. Dito talaga naramdaman mo na parang hindi niya ine-expect na yung top 10. Pero pumasok siya, doon talaga sobrang saya niya. Nasayahan talaga siya. At ayun, so nagtuloy-tuloy hanggang sa dulo ng competition. Kaya si Kenneth, I think yung nag-fourth runner-up siya dito, hindi siya yung parang nalungkot, talagang parang happy na siya, okay na, so job well done na, yung mga tipong ganon, no? Ganon yung naramdaman natin sa kanya. At happy din ako para kay Kenneth. Sobrang nasayahan din ako sa achievement niyang fourth runner-up. Kasi nga, di ba, yung mga basher niya, hindi mananalo yan, di makakarating sa top yan. Pero nakita naman natin na nakarating ng bonggang-bongga si Kenneth. And congratulations, syempre. So, Team Philippines, sila yung mga do partner, di ba, na nakarating talaga hanggang sa dulo ng pageant with Miss Curaçao, country ng Curaçao, Miss and Mr. nila nakarating din. Dahil si Curaçao
ang Miss nila ay second runner-up at first runner-up naman yung Mister nila. Very inspirational, no? Nakakatuwa yung ganon. And then, syempre, ang Pilipinas, sobrang lakas din dahil ang Mr. and Miss natin ay nakarating din sa top 5. So, ang ating Miss ay third runner-up na si Tara Valencia, and then second runner-up, fourth runner-up naman ang ating Mister. Kaya happy ako doon. Sobrang job well done, Philippines. Sobrang nagawa ninyo yung best para sa Pilipinas. And then hindi man ninyo naiuwi yung title, pero winner na winner kayo para sa puso ng mga Pinoy. So yon. And then of course sana lahat kayo ay happy na, di ba? Huwag nang mag-ano-ano. So be contented, be happy, and then be grateful, guys. So yon. So kayo ba? Ano bang tingin ninyo sa mga chinichika natin? So mag-comment below kayo para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.